Ito na nga pala mga kapalos yung aming huling balangitan. Amin lulutuin yan para ulam sa hapunanan. Siya nga pala mga kapalos, bago namin lutuin, amin lilinisan muna at papalang-palangin. Si Kalibersi ko nga pala, magkapalang ko lang mga kapalos na yan, ako magbibideo naman. Siya nga pala mga kapadres, yung aking nanay maglalagay ng suka dun sa balangitan at para mawala yung rurog, para pagpalang-palang hindi madula sa kamay. Pagkatapos lagyan ng suka, beto linisan at lalabas na kami ng bahay. Dito na kami sa likod bahay namin, dito namin lilinisan itong balangitan. Kaya mga kapadres, medyo meksi kami pagpalang-palangan itong balangitan. Meksi kaya ang tabla, wala kayong makuha lang mahaba. Okay na ito, pwede na rin ito pagtsagaan. Magsisimula kami magpalang-palang, ayun yung ulo nakalawit sa planganita at para hindi mabuhanginan. Dito namin sinisimulan sa may parting buntutan papunta sa may uluhan mga kapadres. Ito na aming sinisimulan, kaya lang medyo matalbing kutsilyo, hindi pa namin nahahasa. Makunot na rin ang kanyang balat, matigas pa ang kanyang buto. Siya nga pala mga kapalos, bago namin ipagpatuloy ang pagpalang-palang ng balangitan, aming hinasa muna ang kutsilyo para matalas. Okay na ito, matalas na ang kanyang talim, pili itong pagtsagaan. Inihilsilis muna namin itong balangitan bago putol-putulin mga kapaders. Pag ganito pala kalaki ang balangitan mga kapalos, makulot na rin ang kanyang balat. Ang haba pala ito mga kapalos, sobrang kalaki hindi pa. Malapit na rin matapos hiwa-hiwa itong balangitan. Malapit na rin sa may parting ulo. Itinigil muna namin mga kapalos pag hiwa-hiwa. Puputol-putulin muna namin ito. Akong tagapokpok. Yun, matigas na ang kanyang ulog mga kapaders, yung kanyang pinakantinik. Medyo manipis lang yung pagkakahiwa para sumim yung pinakanggatalon sa pinakanlaman ng balangitan. Sobrang tigas talaga ng ulog ng balangitan mga kapalos, kahit ang laki ng stingos ng pana, kayang tikuin. Siya nga pala mga kapalos, kung bago pa lang kayo sa akin channel, huwag mo nang kalimutan na mag-subscribe. Pakibit na rin ang notification bell button para kayong update sa vlog na aking upload sa YouTube. Lubos nga pala akong kapasalamat sa mga silent viewers at subscriber na patuloy na walang sawa sumusuporta at laging nanonood ng mga video ko sa YouTube. Ayan, malapit na rin matapos mga kapaders. Uy, naglapat yung ulo ng balangitan sa buhangin. Di ba, hindi makasama pagluto yan, amin tinatapon niya pag kami naluto ng balangitan. Ayan mga kapaders, malapit na rin matapos. Sobrang taba nga pala itong balangitan mga kapaders. So kita yung mga bintak-bintak ng balangitan sa may parting balat. Na ito na, malapit na rin matapos mga kapaders. Isang palang na laang. Pwede na rin itong alsa ng bituka. Kung kailang malapit ang matapos, ay pong maputol itong balat na ito. Sobrang kuhat mga kapaders. Talaga malaki ang balangitan na ito, palibas at matanda na rin. Ay, salamat sa bukas, tapos rin kami. Ito nga pala yung amin na palang-palang mga kapaders. Kulang isang palangganita, ayos na ito. Ito may isa pang palang mga kapaders. Grabe ang hirap mga kapaders pag palang-palang ng balangitan. Halos kulang isang oras din aming pagputol-putol na ito. Ayan na mga kapaders, tapos na rin palang-palangin. Okay na ito. Aming hugasan na ito. At aming alsin yung mga bituka dyan sa mga palang-palang na yan. Maraming kinain yung balangitan na kaya atin lilinisan. Dito na kami, malapit sa gripo mga kapaders. Dito kami lilinisan itong balangitan na aming palang-palang. Ayan na, tiyatanggalin kadalawin ko ng bituka mga kapaders. At pagkatapos na yan, mga 3 hugas para mawala yung pinakandulas ng balangitan. Okay na ito, pwede itong ilagay sa kaldero at lagyan ng sangkap mga kapaders. Excited na mga kakain at makaulo mga kapaders dahil nagugutom na kaya ako. Ito na, nililisan ng mga kapaders yung kadalawin ko. Inalsa na ng bituka. Ito na, tapos na nilalisan ng bituka mga kapaders. Pwede na rin hugasan niya, 3 hugas bago ilagay sa kaldero. Ito na mga kapaders, 3 hugas na ito. Okay na ito. Bibili na ako ng mga sangkap na pang-regalo dito para maluto na rin ito mga kapaders dahil excited na ako makakaulo ng balangitan. Magkatapos namin linisin yung balangitan, ito mga kapaders, nagbila ko ng 10 niyog. Halos si Kalibersi ang gumagawa, siya nagbubutang niyog, ako naman taga-video mga kapaders. Dito kaya sa amin kaya pag bumibili ng niyog, may kasama pang bunot. Dito lang kami naabala pag bubunot ng niyog mga kapaders. Matapos na namin sa namot mga kapaders at pagkatapos sa bunot, babakin ni Kalibersi ko at aming kakayuri pa dun sa kayuran. Grabing abala mga kapaders, grabing sakripisyo namin bago lumuto. Ito na yung niyog mga kapaders, kinakain ni Kalibersi ko. Ay salamat, matapos na rin ito aming paglulusa. Bibili na rin ako ng mga rekado sa pagluluto mga kapaders, magic sarap, sibuyas, bawang, paminta, saka luya para mawala yung kanyang lansa. Matapos na rin si Kalibersi ko magkahit ng niyog mga kapaders. Ayan, okay na ito, iwanan ko siya dito, bibili ako ng mga rekado. Siya nga pala mga kapaders, tumulong din akin nanin sa pagluluto. Siya nagsalansa ng mga balangitan sa kaldero dahil siya nakakala pagluto mga kapaders kung paano lutuin itong balangitan. Siya na rin maglalagay ng asin mga kapaders para hindi usin ng maalat ang pagtimplada nitong balangitan. Pagkatapos ilagay sa loob ng kaldero, ito na, okay na mga kapaders. Lalagyan na nga pala namin ng konting asin para lumasa ng kaunti. Ayan, okay na yan kahit kaunting asin. Hops, tama na, huwag kaalatan. Nilagyan na rin nga pala namin ng konting suka para medyo masim-masim ng kaunti. Yan, okay na mga kapaders, isalang ko na rin ito. Siya nga pala mga kapaders, siya man na rin gata ng niyog dahil yung kuko madumi, hindi joke lang mga kapaders. Isang tasang tubig nga pala nilagyan namin sa niyog mga kapaders para liputol natin kagata doon sa balangitan. Matapos na siya magata ng niyog mga kapaders. Doon ko nga pala sabay luto yung balangitan mga kapaders dahil andun yung kala namin na paglulutuan. Ito nga pala mga kapaders yung aking nanay, si Mama Jane. Siya ang gumagata ng niyog. Katulong ko paglulutuin mga kapaders dahil siya ang gumagawa lahat. Hindi nga pala ako makatulong sa ginagawa sa pagluluto mga kapaders dahil ako kaya ang bumibidyo, ako may hawak ng camera. Tapos na nga pala naman gatayin itong niyog. Ayan, ilagay sa malinis na lalagyan. Ito nga pala mga kapaders yung aming salaan ng gata. Ayan, kamay ni Mama. Ayos yan, baka madumi ang kamay mo. Hindi pa dumarating yung salaan na galing kay TikTok na order ko. Kaya kamay muna ni Mama sa salaan ng gata ngayon mga kapaders. Ayan mga kapaders, tapos na siya mamagata ng niyog. Okay na yan. Dadalhin ko na sa bahay mga kapaders, doon ako magluluto. Na ito na nga pala mga kapaders yung mga binili kong rekado para sa balangitan natin lulutuin. Bawang at saka magic sarap mga kapaders yan. Sibuyas,
tapos luya mga kapaders, saka 5 pisong paminta. Okay na yun mga kapaders, makakaluto na rin yan. Dinudurog na rin ni Kadebis Ricky yung paminta para maglaklak ang anghang ng luya saka bawang paminta mga kapaders. Yan, didurog. Pag buo lang kayang paminta, walang lasa mga kapaders, walang anghang. Hindi umaalsa ang mga amoy ng mga Ricardo pag natin dudurugin yung mga kapaders sa kaluya. Ating hiwa-hiwain yan mga kapaders. Matapos balatan ni Kadebis Rico ang luya, ayan, hiniwa na rin yan ng ilang hiwa mga kapaders. Kahit malaki, okay na yan, basta't umalsa yung amoy ng luya. Ang kagandahan, pag lumuluto lang may kasamang luya, nawawala yung lansa ng isda mga kapaders. Kahit anong isdain yan. Yan ang mas mabango sa lahat ng Ricardo na ialok sa palangkap. Matapos niyang hiwain yung luya, isunod na rin niya ang sibuyas mga kapaders. Hiniwa niya ng maliliit para kumalat din ang lasa ng sibuyas. Siya nga pala mga kapaders, yung bawang di na hiniwa, pinipit na laan ng kutsilyo, okay na yan kahit di na hiwain yan. Dito na nga pala ako sa bahay mga kapaders, nakauwi na rin ako, dala ko ng lahat ng mga Ricardo, pati balangitan natin lulutuin. Inuna kong nilagay na Ricardo itong luya mga kapaders. Makatapos kong ilagay ang luya, ating isunod ang bawang, sibuyas, paminta mga kapaders. Okay na rin yung bawang kahit buo-buo. Isusud ko na itong hiniwa ng sibuyas ni Kadebis Rico. Ating ilalagay na sa kaldero. Okay na yun mga kapaders, kahit hindi kompleto Ricardo, masarap na yan. Ilalagay ko na rin sa kaldero ang pinipit na paminta na 5 piso. Ayan, okay na yun mga kapaders. Ating pakuluin niya ng mga 5 minutes para umalsa na yung mga Ricardo ating nilagay sa loob ng kaldero kasama yung balangitan. Ayan mga kapaders, ano pa ating inaantay? Ating isaling ito sa kalan para kumulo na at para yung mga Ricardo ay maluto na rin. Para magsama-samang amoy ng mga Ricardo pag naluto. Ayan, ating takpan mga kapaders at amak na ang apoy sa kalan. Mga 5 minutes o 10 minutes mga kapaders, pwede ilagay na liputok na gata, saka magic sarap. Ayan mga kapaders, ating buksan itong kaldero. Yun, kumukulo na rin mga kapaders. Uy, bango! Nagsama-samang amoy ng mga Ricardo mga kapaders. Yung balangitan, malambot na rin mga kapaders. Ating palubugin sa sabaw. Ilang minuto pa mga kapaders. Ito nga pala mga kapaders, yung ating liputok na gata. 1 tasa lang yan mga kapaders. Okay na yan. Ilalagay ko na rin itong liputok na gata mga kapaders sa kaldero. Ayan, iga na yung sabaw ng balangitan. Uy, sarap ito mga kapaders. Naglalapot-lapot na gata. Uy, masarap pa. Matapos kong ilagay itong liputok mga kapaders, mag-aantay tayo ng mga ilang minuto para kumulo at para maluto itong gata. Para yata na parami ating liputok mga kapaders. Pero okay yan, mas maganda maraming sabaw. Mas masarap kumain pag may sabaw ang ulam mga kapaders. Ayan mga kapaders, hindi pa kumukulo yung ating gata. Ating buksan na yun na ito na mga kapaders. Umalsa yung mga amoy ng mga Ricardo. Kumukulo na rin mga kapaders. Ay siguro sarap itong mga kapaders. Maraming ubusin itong kanin. Yun, malapot na yung gata mga kapaders. Mga ilang minuto pa. Pwede na rin itong hanguin. Oras nga pa lang yung mga kapaders. Alas 2:31. Abot pa ito sa hapunanan. Itong ulam na balangitan natin na niluto. Habang ito nakasalang sa kalan itong ating niluto na balangitan mga kapaders, piyapakuha ko yung mga kanin, saka plato, baso at tubig para pagkayatin na lang prepare. Ayan nga pala mga kapaders, malapot na rin ang gata. Ating ilalagyan ang magic sarap para lalong sumarap mga kapaders. Ayan, ating iubos na ito, isang sachet na magic sarap. Yan, klarong-klaro mga kapaders ang luto natin ngayon. Masarap ito para sa hapunanan. Siya nga pala mga kapaders, lubos nga pala akong kapasalamat kay Lord sa mga biyaya na pang araw-araw na binibigay sa atin. Sana sa araw na ito aking nilutong ulam, lahat kami mabusog. Luto na yata itong mga kapaders, pwede itong hanguin para makakain na tayo ng hapunanan. Ayan, kulong-kulo na mga kapaders. Ano ba? Tayo na, makain na tayo. Tikman ko muna mga kapaders ang lasa kung talagang masarap. Uy, talagang masarap mga kapaders. Ito, klaro ang lasa. Nagsama-samang lasa ng Ricardo, pati amoy ng gata. Ayun mga kapaders, binamano, sandok ng aking kapatid. Siya muna titikim ng ating nilutong balangitan. Aba, parang marami ang kanin. Mukha yatang mapasarap ang kain na ito ha. Buksan mo na ang kaldero, yung niluto kong balangitan. Yan, ayan mga kapaders, kahit malayo tayo, ating amoy ang mga Ricardo. Sarap ng gata mga kapaders, malapot-lapot, yun ang masarap sa kanin. Mataba yung balangitan mga kapaders. Ayan o, sus, kapal ang balat. Salamat nga pala Lord sa aming pagkain ngayon, pagkasalusuluhan namin buong pamilya. Ayun mga kapaders, kain tayo. Baradol. Ito aming ulam, balangitan. Ginataan namin. Sarap nito. Ito aking inakay. Susubukan ko na lang. Ito ang masarap sa balangitan mga kapaders. Oh, balat. Andito ang taba na yung balangitan sa balat. Wala sa laman. Masarap.
Ha? Masarap? Masarap? Bata ka spot. Masarap. Dala mo dito timba. Pulang ka lang kayo. Ayos. Ganun daw. Kaya pa yan. Hmm? Chuan na po. May siga. Yan po. Wala, malayo iniisip. Hindi. Halap. Bait. Yun lang mga kapaders. Bitin sa kanin. Masarap kaya ang ulam. Ito, konting kumain. Baka mamaya pag may bagong saing, maubos ang ulam na yan. Oras nga pala ngayon, alas 3:30 mga kapaders. Abot sa punanan yung balangitan, naginataan. Wala lang kanin, tama na ito. Mamaya naman, pag may bagong saing na kanin.